Sa likod ng mga nagtataasang struktura, ang lahat ng tao sa munisipalidad ng TAP ay namumuhay ng payapa. Hindi may kakailangan ang TAP ay umuudad na. Ngunit, kaakibat sa pag-asenso ng bayan ng TAP ay ang mga liblib na barangay na tila ba'y kinalimutan na ng madla. Isang makakalikasang araw, mula sa munisipalidad ng TAP ay bumayahe kami patungo sa Batiawan dahil doon ang ating pupuntahan. Halina't samahan kami sa paglalakbay tungo sa barangay kung saan tayo aabutan, ang barangay ng Pangabutan. Matapos ang 5 minuto na biyahe mula sa TAP, ay sa wakas ay narating na natin ang Batiawan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kung nakikita niyo po sa aking likuran ay nandito po tayo ngayon sa Batiawan para puntahan at alamin kung ano ang kwento ng barangay ng Pangabutan. So, andito po ang ating isang residente ng Pangabutan para interviewin natin kung ano ang tungkol sa barangay na iyon. So, magpakilala po kayo. Magandang araw po. Magandang araw, ako nga si Ronaldin Vergado. Doon natin malalaman kung saan nakalagay ang dating barangay, which is yung Pangabutan, kung saan naman ngayon nakalagay yung barangay ng Pangabutan. Sige po. So, pupuntahan nga po natin ngayon ang barangay Pangabutan para alamin kung ano ba talaga ang totoong kwento sa barangay na iyon. So, tara! Kaagad naming tinahak ang maputik na daan. Mga matatalas na damong sa balat namin nagsisidampian. Ang misyon namin sa barangay na iyon ang aming naging puhunan. Misyong marating ang barangay ng Pangabutan. Mga ilang minuto na ang lumipas sa lakaran, ay nakaramdam na kaming lahat ng hingal sa aming kaibuturan. Ramdam naming nagsusungit na ang kalangitan. Ngunit magpapatuloy kami kahit buhusan pa kami ng malakas na ulan.
Matapos ang 40 minutos na taas at babang paglalakad ay narating na natin sa wakas ang unang bahagi ng Barangay Pangabutan kung saan ito ay tinatawag na Sitio Lipoton. Tama po ba, Sitio Lipoton? Oo, tama. Okay, so mga ilang minuto pa po bang ating lalakarin para papunta tayo sa kalagitnaan ng Sitio Pangabutan? Meron na lang tayong 15 minutes para mapuntahan natin ang Barangay Pangabutan. Hindi pa man kami gaanong nakakapagpahinga mula sa taas at babang paglalakad, ay lumusong ulit kami para sa wakas ay marating na namin ang sentro ng Pangabutan. Bagamat 15 minutos ang sinabi ni Ronaldin bago marating ang sentro ng Pangabutan, ay nadagdagan ito ng 10 minuto dahil sa sobrang dulas ng aming dinadaanan. Alas 11:30 ng hapon, nang sa wakas ay narating na namin ang sentro ng Pangabutan. At ito ang aming mga nakita. Nang makarating kami ay kaagad kaming pumunta sa kanilang poso upang maghugas ng aming mga paa. Ayon pa kay Ronaldin, ito ang nag-iisang poso sa barangay ng Pangabutan kung saan naman kumukuha ng malinis na tubig ang mga residente. Kaagad kaming nagtungo sa kanilang plaza at ang aking mga kasama ay nakipagdaro sa mga bata. Bagamat hindi nila kami kilala, pero kitang-kita sa kanilang mga mata ang saya na kaming bumisita sa kanila. Ito naman ang kanilang munting simbahan. Bagamat simple lang ito sa mata, pero para sa mga residente ng Pangabutan, ito ay napakahalaga. Bagamat nasa liblib sila, hindi pa rin nila nalilimutan ang pananampalataya. Matapos ang 5 minuto na paglalakad galing sa plaza ng Pangabutan ay nandito naman tayo ngayon sa paaralan ng Pangabutan kung saan ito ay Pangabutan Elementary School. At para sa karagdagang impormasyon, nandito uli ang ating si Ronaldin para magbigay ng impormasyon. Dito natin malalaman kung saan nakalagay ang dating lugar ng Pangabutan at kung saan nakalagay ang dating mga bahayan ng ating mga kabarangay na kung saan ako lumaki at kung saan ko kinalaki ng aking saan nakalaki ang aking mga magulang. Oh, so ang ibig nyo pong sabihin ay ito po yung dating kinalalagyan ng plaza, Barangay Hall. Yun po ba ang ibig nyo sabihin? Oo. Okay, so para sa mga karagdagang informasyon ay tara. Meron lamang 3 silid-aralan ang barangay ng Pangabutan. Dito nag-aaral ang mga bata simula kindergarten hanggang sa pag-grade 6 nila. Tuluyan na kaming pumasok sa silid-aralan ng Pangabutan. At doon, ipinakilala sa akin ni Ronaldin si Kuya Junior. So ngayon, nandito na po tayo ngayon. Kasama natin si Kuya Junior para alamin ang history or istorya ng Barangay Pangabutan. So, eto po. Ang istorya ng Barangay Pangabutan, nung unang panahon, nung wala pang gaanong mga tao dito, hinahabol o yun yung pagkain ng mga tao ang mga hayop. Hinahabol nung kung taga saan ng mga ngaso, dito na aabutan sa Barangay Pangabutan dahil dito ang medyo kapatagan, maluwag ang kapatagan. Kaya dito pinangalanan ng Barangay Pangabutan dahil sa pangangaso na dito nahuhuli lahat
na pwede nilang kainin nung mga unang panahon na tao. So, nung na pangalanan na ito ng Barangay Pangabutan, bakit ito iniwan ng mga tao? Bakit tinawag na Gibayaan. Gimbayaan? Bakit tinawag na Gimbayaan? Kasi nung una na ginawang barangay dito, may nangyaring karumal-dumal. Pinatay ang asawa ng kapitan dito dahil sa hilig ng marites. Di pa uso noon ng marites, iba pang tawag doon. Pero nakakasakit yung pinatay sa salita. Kaya iniwan to ng mga tao dito. Kung bakit inilipat ang barangay ang Gimbayaan, ang barangay Pangabutan dun sa may dulo. Yung dinaanan nyo. Kung bakit nandoon na yung Barangay Pangabutan? Dahil itong barangay ay medyo malas. Dito. Dito. Kaya tinawag na Barangay Pangabutan. Gimbayaan. Pero Pangabutan ito talaga. Gibayaan lang bansag ng mga tao. Isang karangalan ang marating ang barangay ng Pangabutan. Naway sa hinaharap ay makita natin ang barangay na ito na mas buo at progresibo para sa mga taong mas piniling manatili dito.